huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalo mabuti kaysa sa kanyang sarili. Pagpapala pong sumating sa salita ng Panginoon natin kung napakinggan. Magandang umaga po mga kapatid. Morning! Morning po. Pagbali din sa mga nasa social media. Facebook Live. Yes, ayun na. Ang tawag din yun. Facebook Live. Saan man po kayong dako ng mundo, saan man lugar na wala sa mabuti po ang kalilagayan, at tayo po, lahat, na naabot din ng palakas tinig na ito, ay salo-salo po tayo sa pakikinig ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, ako na naman mga kapatid. So, baka magsawa na kayo. Yan. So, pero bagamat mukha ko lang po nakita ninyo at ang tinig ko na narinig nyo, lagi ko ako nasabi, ang Panginoon po ang tagapagturo. Ako lang po ang nakita at naririnig ko. So, salita pa rin ko ng Panginoon ng ating mapakinggan na ating mapag-aaralan sa umaga na ito. At sa ating mapapakinggan na pag-aaral, yung matutunghayan natin sa umaga pong ito, ay patungkol sa, naka-highlight pa pala, pabaan ng pag-iisip. Pabaan ng pag-iisip na tinuturo ng Panginoon. Ang batayan po natin sa Pilipos 2:3. Ayan po ang ating pag-aaralan sa umaga po ito. Siya po pala, panuto lang. Hindi natin halawin po yung supaksahin natin yung pagkakampi-kampi o pagkapalalo. Kasi nakalagay sa verse, di ba? Huwag ninyong gawin ang anuman sa magitan ng pagkakampi-kampi o sa magitan ng pagpapalalo. So magpo-focus lang po muna tayo sa kababaan ng pag-iisip. Stick lang tayo dun sa ganung basta dyan naman tayo. Dyan lang tayo sa kababaan ng pag-iisip. So, ano ba yung kababaan ng pag-iisip? Ano po? Ha? Pababaan ba ng IQ to? Kailangan ba hindi ka matalino? Ganun ba? Hindi ka nag-iisip? Nandiyan na po, nababanggit na po ito. So, tingnan natin muna sa English kasi nakuha natin kanina yung Tagalog. Diba? Sabi ng kababaan ng pag-iisip. Sa English po, the King James, lowliness of mind. Oh, parang mababa rin, low eh. Diba? Mababa rin, low eh. So, medyo pababawi naman, hindi naman mababa, pababawi natin po. Kasi King James Version medyo may lalim pa po yun. Sa easy to read version, be humble. So, medyo lumilitaw na po, no? In whatever you do, don't let selfishness or pride. Ganun, pride, parang nakakala na ano, no? Bible said, pride. Selfishness or pride. Be your guide. So, wag daw yun. Ang sabi, be humble and honor others more than yourselves. So, sa isa pa, English Standard Version, in humility, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. So, humility, humbleness, ano kami, nabanggit. So, pero pag sa mundong ito, gaya kanina, unang isip natin, parang, dahil sa mundo kasi na, parang pag yung mababa is negative, hindi mabuti, mahina, bakit ganun? No? Pero dito sinasabi, kailangan may kababaan ka ng pag-iisip. Alam natin, pag sinabing low, parang negative kahit pag salitang low. Ano po pa natin dyan? Hindi pong Rygen. Rygen. Niisip ko po kanina, paano ko babatiin pala si Pong? Sabi ko, malaki na si Pong Pong eh. Niisip ko kanina, nalitan ko kanina, kasi Pong Pong ko nakasanayan natin, diba? Rygen. Good morning sa Rygen. Asama natin si Rygen. Parang ang tanda-tanda ako na lalo. So yun nga. Sa mundo ko, pagka napag-usapan niyo, pagka sa sanlibutan, pag siya may mababa, parang ang negative agad ng dating yun. Mababang score, pagka yung salitang mababa, tapos lalagay pa kababaan ng pag-iisip. Kung namasatan yun, kababaan ba ng IQ? Di ba? Unang reaction, di ba? Tama, diba? Huwag yung muna talaga eh. Kasi yun yung nakasanayan natin na kalakaran sa mundo mo. Hindi natin yung matatanggi. Hindi po natin yung pag mababa, parang
Diba? So, parang negative pagka ganun agad. Pero dito parang ang inuto sa atin, kailangan mababa pag-iisip mo. Diba? Sa verse pa lang. So, may nakita ko kasi akong quote nung isang beses. So, parang natatak na yung yung quote na to, sabi. True humility is not thinking less of yourself, but thinking yourself less. Wait, nga rin. Parang nalilito din ako eh. Pag-intusan na. True humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Parang pareho pa rin eh. Tama ko? Parang pareho pa rin eh. Hindi ba? Less of yourself, but thinking yourself less. Not thinking less of yourself. Hindi, tagalitin na natin. Pero pag inulit-ulit makakakuha natin, di ba? Pilit ko rin, tinagalog ko din eh. Walang tingin kung tama yung Tagalog. Ikaw mama, ano mo? Ang kababaan ng pag-iisip ay hindi pagmamalit sa sarili, kundi ang mas pag-iisip sa kapakanan ng iba kaysa sa sarili. So, medyo mas ako nahirapan pumisan pagka Tagalog, parang lalaliman ako. Pero kanilang English, parang nahihilo ako. Pero itong Tinagalog, medyo may liwanag din ang buhay, ano? Maliwanag na. Medyo intindi na natin. Kasi kahit ako nalilito din, sabi ko, tama ba itong Tagalog? So, ngayon, sabi niyo, tama naman. Diba? So, yung kababaan na pag-isip, hindi po yung pagmamali sa sarili niya. Parang ako, mahina ako. Hindi siya ganun na parang less ka sa iba. Na hindi ka ahead sa iba. Hindi siya laging ganun. Kundi, mas meron ka ng priority na unawain or intindihin yung iba. Parang, sige, parang consider mo yung iba. Unahin ba? Ano naman natin hindi sa mundong ito? Hindi ganun. Yun ang masakit na katotohanan. Di ba? Mas magaling ako eh. Diba? Ako muna. Sa kalsada, sa lahat. Sa pila, una-una ako sa iyo eh. Sa trabaho ko sumingin. Kahit na senior o PWD yun. Diba? Pero minsan nga, di naman sa pag-ano sa minsan, dapat paunahin talaga sila. Diba? Kaya huwag ka naman makapagtalo kasi may karapatan sila ng batas. Parang, minsan naisip ko sa nakikipagtalo sa ganun na kahit na ka. Minsan nagkatalo pa, pareho pa sila. Pareho sila ng kalalagayan. Dapat nagbigayin na lang din kayo. Makatatapos din naman yun. Yun mo sa mga pila. So yun po, mga ganyan. So sa mundo, parang yun ang pinaka-talamak eh. Diba? So, yan, parang hirap yung mundo natin ganun pala. Tapos tuturo sa atin ngayon. Kababaan ng pag-isip at tinuturo ng Panginoon, hindi kaya natin. So nasa pangalawang punto, huwag po kayo maganda, 3 punto lang to. 3 punto lang yun. Pero sana hindi po tayo mapa kasi yung pangalawang punto ba? Dito na tayo sa pangalawang punto. Ang pagiging mananampalataya talaga, gaya ng panggit kanina, complete opposite ng pamumuhay sa lipunan. Talagang hindi kapag pinag-usapan yung ganun ba, hindi magtugma, hindi kayo parang, bakit ganyan ka? Pag pinakausap ka ng hindi mananampalataya, bakit ganun? Parang, weird ka. Kaya madali minsan ma-determine yung isang Kristiyano na lumalakad sa pamuhay Kristiyano. Kasi sasabihin ka, alay. Kaya kung ano nagsasabi sa'yo, alay mo. Hindi na ako nasabi. Pero alam na nila na nag-serve. At least hindi naman, may-respect naman before. Pero mas ngayon, parang mas open sa sitwasyon. Ngayon parang may biro-biro pa ng alay-alay. Pero hindi ako na-open doon sa alay-alay. Parang ano siya, parang okay. Nakita pala. So, magandang bagay din yung parang panunokso na si alay-alay. O yun, hindi na alay-alay niyo yun. Hindi na namin ito. So, complete opposite ko na pamumuhay sa sanlibutan, di ba? Sabi nga, nabasa natin ito lagi. 12:2. Huwag kayong magsiasa sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Upang mapatunayan niyo kung ang mabuti at kaya at ubos ng kalooban ng Diyos. Sa Roma 12:2. So sabi, lagi natin na magpakinggan ang binabasa at total na pagsamba. Mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. So papasok yung tanong, nag-iba na ba tayo ng pag-isip natin?
Hindi na ulit yung tanong. Pero mahirap sagutin ano, kasi minsan parang ganun pa rin minsan ako mag-isip eh. Di ba? Parang ganun. Minsan sasabihin sa sarili natin, di ba? Bakit kayo hindi nakasagot agad? Kasi alam nyo sa sarili nyo, may times na hindi. Maigi yun, actually. Bakit? Nakikita nyo yung sarili nyo. John Harwilo, di ba? Kalalasip lang, di ba? So, naiisip pa rin natin na baka pala meron din something sa kanya. Hindi ko pala nakikita. Mayroon kasi ang tingin mo, di, lakad ako. Tapos makita ka na gano'n yung kilos mo, salita mo. Yung pamumuhay mo, parang hindi ka tulad. Mas hindi maganda. Pero tingnan natin yung text. Minsan nagados lang tayo lagi. Dito pasok yung pag-isip ng matay sa sarili. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Hide of yourself. Minsan tingin natin, nabis ako. Hindi. Magaling ako. Tama? Ha? Ayun pala, mas magaling ako sa'yo. Ayun, nabanggit mo yan. Naalala ko, may naalala ko. Wala sa outline. Minsan nga, pagmamalaki pa, yung hindi sa'yo. Wala kayo sa lolo ko. Tapos hindi, mas magaling yung lolo ko. Pero lolo nila yun. Hindi naman nila, hindi sa kanila, di ba? Yung salitang achievement, kasi minsan din, pag maraming achievement, wala kayo sa lolo ko. Diba? Parang, bakit yung pagmamayabang yung hindi naman sa'yo? Diba? Pero yun, nagsabi, may matayog. Pero ganun sa libutan, diba? Pero sabi sa Diyos, huwag mag-isip huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kasi nararapat ng isipin. Pero sa libutan, nagmamalaki niya kahit hindi sa kanya. Diba? Kahit hindi sa kanya kahit achievement ng ibang tao o ng pamilya. Okay naman yung maging proud, pero minsan pagkaabot mo parang dapat sila yung nagsasabi ng ganun ba. Pero, speaking of achievement, madalas na nagiging basehan yan para maisip ng katayuan sa buhay. Pagiging mataas. Diba? Pag-usapan kami na yun, mataas. Yung kababaan ng pag-isip. Tapos may mga tataas mag-isip na matayo. Pero kadalasan sa sanlibutan yan, basehan yung achievement sa buhay. Ito, nakamit ko. Doktor ako, doktor ako ng ilang mga degree. Ang tindi nun. Ilang doktor ako ng ganito, doktor pa ako ng ganito, tapos doktor pa ako ng ganito. Ang dami yung doktor. Diba? Pero may ganun mga tao na basehan nila sa achievement nila. Oo, mahirap naman kasi talaga. Huminin naman natin. Hirap makarating. Nakatumukin ng aral. Is narinig ng mga kabataan, no? Diba? So, achievement yun, di ba? Kaya minsan naging mataas ang isip ng tao. Matayo, masyado. So, achievement. Pero pagdating sa pananampalataya, accomplishment yung importante, hindi achievement. Sa pagtupad ng kalooban ng Diyos ang dapat iniisip. Pero wait, ano ba kaibahan ng achievement at accomplishment? Parang tinanong ko kasi si Rox ang kanyang magapagising niya. So, anong kaibahan ng achievement sa accomplishment? Sige, may graph tayong konti lang. Baka dito pala ako magkaka-preview. So, achievement. Tingnan natin. Ang achievement, mostly yan, internal, pang sarili. Ang nagsasabi, achieve ko to, na kamo ko to, success ako dito, ito, mga resulta. Ito yung mga naging awards ko, recognitions ko. Yan. So, pang sarili ko, pang inward, self, pang self siya. Magigets yun na, kasi mamaya, huwag yung sarili ang iniisip, di ba, kung hindi ba. So, nagigets yun, ano yung achievement, success, recognition, status. Ito ko resulta ng mga nagawa ko. Yan. Pero, pang mundo po kasi yun. Kasi pang sarili nga, di ba? Pero, pag accomplishment,
Ito yung panglabas. Ano nagawa mo sa iba? Ano yung naging effect mo sa iba? Nakatulong ka ba sa iba? Anong nagawa mo para sa ibang tao? Ano na-accomplish mo? Yung sa trabaho, ano naging ambag? Ano naging bunga ng ginawa mo? Hindi yung bunga na na-recognize ka pang sarili, kung ano yung naging result, hindi rin result eh. Ano yung natapos mo ba ito? Nasunod mo ba? Ako, hindi nga ito, na-accomplish. So, hindi niyo mabuti pag pinakita ko ito. Faithfulness, obedience, humility, and heart. Mamaya may verse ko, kayo mag-alala. Kasi baka parang pareho lang din naman eh. Kung ano yung achievement sa accomplishment. Kasi tinanong ko yan kanina umaga, parang hindi maintindihan eh, kami sa Roxanne. Pero may sinabi akong verse. Tapos lilitaw doon na, yun palang ibig sabihin ng achievement, ang kaiba ng achievement sa accomplishment. At pag accomplishment na, yun na yung tinitingnan ng Panginoon. Sabi. Yung achievement, may matatanong pa rin naman tayo dyan. Sa huli. Pero hindi laging, hindi siya ang pinapriority sa amin dito. Tatanong yan sa sarili natin, may na-accomplish ka ba sa kalooban ng Panginoon? Hindi kung ano yung na-achieve mo dito. May ano na-accomplish mo sa mga inuutos ng Panginoon? Naganap mo ba? Nasunod mo ba? O isa pang tanong, papaano mo ba sinunod? Sabi mo, na-accomplish mo. Pero paano mo nagawa? May process. Na ano na ni ka, sabi rin, di ba? Meron. Paano mo yung nakamit? So, tingnan natin itong verse na. Kaya kayo doon kay Saul, di ba? Pagsunod ay maibig kay sa akin. Sabi dyan si Samuel nagsabi kay Haring Saul. Kasi ito yung time na sinakop yung Amalek. Pero ang ginawa niya, hindi niya pinatay lahat. So si Samuel, nung time na yan, nagalit. Sabi ng Panginoon, hindi niya gusto yung, sana nga natin, nagtataglan kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Sa unang Samuel 15:22. Asan dyan yung achievement at asan dyan yung accomplishment? Ang achievement niya, papakita niya. Tinalo ko to. Eto, bihag ko to. Maaari, oh. Eto, yung mga nasamsam. Achievement. Something niya ang gusto ni God ko, achievement. Tingin ni Saul. Kasi nagalit sa Samuel. Kasi pinagputol-putol. Sabi niya, pagsunod, maigi kay sa akin. Na-accomplish mo ba yung utos? Nasunod mo ba? Hindi nga niya na-accomplish eh. Kaya sino tumapos? Sino gumawa ng nasabing mission accomplish? Si Samuel. Hindi nga niya na-accomplish eh. Hindi na-accomplishment ni Saul. Accomplishment ni Samuel. Diba? Yun ang kaibahan po ng achievement sa accomplishment. May achievement din naman po, pero sa financing kasi eh. Financing. Pag-isipin yung mga hindi naman, nasunod mo ba? Paano mo ginawa yung kalooban ng Panginoon? Hindi. Nagagawa ko naman ito. Paano nga? Yun yung question. Paano mo sinunod? Diba? Faithful ka ba? Obedient ka ba? Isa kasi nagawa ko to. Nakasamba ako, nakadalo ko. Nakapakinig ka ba ng salita ng Panginoon? Isa nakadalo naman ako eh. Medyo lumabas lang akong content, bumalik ko ito. Nasa naka-attend ako. Ngayon, tignan mo sa attendance si Sister Roxana dyan, no? May achievement. Naka-attend. Pero may na-accomplish. Nakuha niya ng difference. Ayan ka. Ay, ako nagsabi sa kanya. Kayo ah. Di ba? May achievement ka. Pero kung na-accomplish, hirap sa linya. Ano ba ako? Yan. So, yan yung simula ng pagkabuhan ni Haring Saul. Kapag mataas na diwa o kaisipan, umaako sa pagkabuhan. Proud pa siya nung sinabi niya sa mga sunusunod na talata. Oo, maraming tao.
Achievement to. Samuel, achievement to. Galit ang sinermo na siya ni Samuel. At yun yung naging isa sa mga dahilan kung bakit nawala sa kanya yung pagiging hari. Sunod na yan, si David na yung mga natin matutungayan na natin na part. Pag mataas kasi ang isip, tapos tingnan, tama yung ginawa niya. Ang hirap, ito minsan lang nakaka-form yung ang tingin natin, yung ginagawa natin, tama. Hindi, nakasulat tama Yung tanong nga, paano mo ginawa yun? Paano mo ginawa? Minsan kahit ang inyong linggo, minsan result ako, di ba, Kapperdy? Kanina nakalagay sa ako. Result ako alam ni Kapperdy yan result basis ako na-realize ko, hindi yun kung how you accomplish yung pinapagawa. Hindi yung results. Hindi yung outcome. Paano mo siya ginawa. Kasi yung outcome kay God yun Gawin mo kung paano yung sinabi. Pero kung ano yung magiging result nun, kay God yun. Ang laki ng difference, di ba, Kapperdy? Kaya pag-isip-isip, ang nga pala niya sabi ni Kapperdy. I-realize ko yun. Ayun na, I-realize. Tama. Ganun ako sa hindi sila pareho. At minsan, mas-stray tayo, mapapahamak, maliligaw tayo minsan Kasi ang tingin natin, tama ito Kasi hinahanap mo result. Yung may bunga agad, may epekto agad. Minsan naghahanap ako, natututunan kaya Kapperdy ng mga kapatid yung tinuturo natin. Pero napaalala rin sa akin na hindi naman tayo yung magbabago ng puso ng tao ng mga kapatid. Ang Panginoon ang nagbabago nun. Ang gagawin lang natin, magtatanim lang ng salita. Matuto kayo hindi. Panginoon na bahala. Basta gagawin lang yung tungkulin. Hanggang paano? Paano ko yan? Mas bound to last stress. Kaisip ng topic. So, ganun nga po yun, di ba? Sabi nga sa Kawikaan 16:18, ang kapaliluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuhay. Eh, minsan, akala natin, tama ginagawa natin o sinasabi natin, pero minsan, sarili na pala natin yun. Hindi na pala yung boses ni God na nagsasabi sa atin na nagtuturo. May boses na nagsasalita sa atin. Ito ang boses. Naririnig niyo ba ito? Pag kumikilos kayo araw-araw? Nag-set out sa inyo. Di ba? Bakit gagawin mo? Buong samayan. Kasi nasususigit na verse. Di ba? Eh, parang si Anin. Parang si yung kalaban niya na nanukson. No? Yung nanukson naman yung nagsasalita. Pero, alam natin kasi may salita tayo ng Diyos Alam natin kung anong gagawin natin siya hindi gagawin. Kasi may turo tayo. May tinuturo sa atin ko. Dapat ma-determine din natin yan Mahirap pa yun minsan. So, nagpapauna sa kapana kapag magpagmataas ng iyo. Pag sarili mo rin nagsasabi. Kaya, pagsiyasat pa rin ang sarili. Alamin mo, sino ba yung nagsasalita? Si God? O ikaw na sa sarili mo? Diba? Kasi kung minsan dinadaya na lang natin ang ating sarili kung nakakala natin na, ito pa. Minsan ito, ganito nangyayari. Akala natin natin tama kasi marami tayong alam. May alam na tayo Kasi dinadaya natin sa sarili natin, akala natin meron na tayong meaning, may kabuluhan na tayo sa mundo ito. Kaya minsan nagiging mataas tayo, nagiging panalo. Alam ko ito ang tama. O, diba? May mga ganyan dati. Ito ang tama kasi, ito ang alam ko dahil ito yung mga dati pa. Ito yung dapat. Pilit natin, may kabuluhan na tayo ng gano'n. Diba? Pero, sa stress, hindala siya. Sa pakit kung sino man ay nag-aakala siya may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili na dinadayan. Tingin natin, mataas, alam natin. Diba? Pag mataas sa isip yan, tingin mo, pakinggan mo, sundin niyo ako. Diba? Ay, ito pa, isa pa. Narinig nyo na yan.
Sa sanlibutan, madalas yan. Dapat sa mananampalataya, hindi din. Walang ganyan sa akin. Deserve ko to. Deserve ko yan. Ang sabi sa kasunod na talata ng batayan, huwag tignan ng bawat isa sa inyo. Mali pala kung nakahilitan. Dapat huwag tignan ang sa kanyang sarili na kahit. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So dapat ang titingnan natin yung ibang kapwa natin. Minsan kasi dahil alam natin, yun yung tama. Push natin yun. Pipilit natin. Pero tignan natin muna yung sitwasyon mo. Tsaka natin timbangin yung sitwasyon. Timbangin natin. Tapos, siyempre, sabihin natin yung tama. Dapat gawin mo to. Hindi naman mali na sabihin natin yung tama. Pero hindi tayo yung makakapagbago nga ng pag-iisip na kundi ang Panginoon. Kaya sama lagi natin sa panalangin yung mga ganun na nakakasama natin sa buhay. So, huwag tignan yung sarili mo kung ano yung tama para sa iyo. Checkin mo, tama ba dito? Minsan nga nababasa natin, hindi tama dito eh. Pero minsan, babalik din pa, tama nga, may mga nakasulat. How you execute it? Paano mo ulit ginawa? Paano mo pinairal? Diba? Paano mo pinatupad? Pero sa mga tagapamuna, paano mo pinatupad? Yung mga pinapatupad ni God, mas inutos ni God, paano? Sa atin yun yung ano yun. Sa atin yung sisiya sa atin. Diba? Baka kasi lumalabas, tingin natin, ito yung tama. Base sa pagtingin lang natin. Hindi na pala pagpapungkol dito. Diba? Mahirap yun kasi dinidiscern natin yun sa mga tagapanguna. Tapos, siyempre, tingin ng tao mataas, magaling, mahusay dahil sa kanyang mga achievement, mga natamo, mga natanggap, mga estado. Ay, siya nga pala. Naalala ko lang ito sa picture. Na kita talaga sa pagiging manggagawa. Nagpicturean ng bautismo. Dito lang. Nakita ko lang. Ano ba ito? Alam niyo sa ibang pangkatin ng pananampalataya, nakabungad lagi yung mga tagapanguna. Sa ibang pangkat pananampalataya, sa mga programa nga ng mga pangtao, gigit na syempre yung mga tagapanguna, di ba? Leader, pangulo, gitna. Saan kayo nakakita ng mga tagapanguna, dun sa likod sila pupunta? Nasa gilid. Yung mga nasa nakita. Pansin ko, sabi ko, kasi hindi sila mataas mag-isip. May kababaan sila ng pag-isip. Ganun lagi sila. Kung makasama, saksik kayo pala. Sasabihin ko pa sa namin, kung makakilala sila, nakasama nyo sa meet, tuturo ko, napatingin ako, ay pala, kasama rin. Kasama sa pag-ibig, diba? Ibig na sabihin, nakilala na natin sila na gano'n. Ay, ano? Diba? Hindi yung gigit na sa harap para. Well, pag pipicture, nagigilid pa sila eh. Kasi hindi yan proud. Hindi, I mean, proud sila bilang lingkod. Pero hindi sila yung parang pinata sa sarili na, oy, chairman ako ng nasyonal. Hindi ganun siya yun. Diba? Kasi ginagampanan na yung tungkulong. Ginagampanan yung mga gampanan, pinapagawa ng Panginoon. Kasi alam nila, darating yung panahon na lahat ng achievements na yan. Achievement kasi yun status. Ayan. Malilimutan naman talaga yan Parang negative Sabi, di ba, hindi ko ang Panginoon pa. Yung pangtakon muna tayo, ay malilimutan sa mundo nito. Kaya nilagay ko Kasi alam mo, may magre-react di ba? Nasa side ko na agad hindi naman nilagay ko darating ang panahon na ang lahat ng achievements natin ay malilimutan sa mundong ito. Sa mundong ito, dapat advance tayo mag-isip, di ba? Kumbaga, mababasa naman natin yung psyche na ng bawat isa. Siyempre, matagal tayo magkasama. Yung takbo niyan, medyo basa mo ng pattern. Diba?
may makukuha na natin. So, dating yung panahon na yan, yung achievements na yan sinasabi, eh, malilimutan yung mga estado mo, mga pinatupad mo natin, mga basta mga achievement na yan, mga pagkatagumpay na yan na tama, malilimutan yan talaga sa mundo na ito, mawawala. Parang hindi ka na maalala eh. 50, 30 years old, 30 years in the future, iba na mga tutungkol. Yan, matanda na sila sa area niya, mga ganun. Wala na tayo nun, mga ganun panahon. Diba? Eh, limot niyo. Mari mo babanggit si Sister Ida na si Sister Ida na 30 years. Ano ka na ngayon? Di 50? Mga 50 na ka, 50 plus. O, ganun na, 50 plus na. O, diba? Malilimutan na yan. Kaya, huwag masyado doon mag-cling sa achievement. Kasi temporary lang yung dito. Kaya pinapabukas sa isip natin. Kasi ang tanging mahalaga lang ang mahalaga lang, yung aalamin sa atin kasi sa huli, ano ba na-accomplish natin sa mga kalooban ng Panginoon? Ano yan ha? Yung hayag at hindi hayag. Nakita man ng kapwa mo sa'yo na ginawa mo to, hindi man nakita sa'yo na ang Panginoon nakalista sa kanyang accomplishments mo. Lahat may check-checklist siya. Ang very good. Hindi sa trabaho. Diba, Sister Roxanne, sa trabaho may checklist ka. Nagawa mo na ba to? Hindi pa ma'am, kasi busy ako eh. Diba? O, pagka hindi mo pa nagawa, di ba ito deadline niya? Diba? Hindi, at diba, Lunes na isipin nyo. Kaya, Lunes na. I feel you. Pero Lunes na yun, Lunes na. Huwag nga isipin. Linggo nga, linggo ah. Ayan. Lunes na isipin natin ba? Linggo ngayon. Yan. So yung mga bahalaga, na-accomplish natin, nakalooban ng Panginoon. Kasi ang katunayan ng kababaan ng pag-iisip, makikita yan sa kilos. Sa ating mga gawa, hindi yun sa sinasabi ng natin. Accomplish mo. Paano mo ginawa? Paano ka gumawa? Ano yung ginawa mo? Diba? Yun yung katunayan ng kababaan ng pag-iisip. Na sa sanlibutan ngayon, madami ano eh. Salita. Sabi nga nung ito, puro ka lang saksak. Sakit minsan ng turn ng ano, ganun. Pakita mo sa gawa. Patunayan ng mga ginawa, mga ano, sa gawa. Tapos sa pang bagay, buhay pa tayo ngayon, ano? Buhay pa tayo? Buhay pa tayo. So, ibig sabihin, may dapat pang accomplish. So, masasabi lang natin na tapos na yung accomplishment natin pag nagpahinga na tayo ng Panginoon. For, nasabi ng time limit natin, nagawa mo na. May binigyan na kita ng chance niyan, hindi mo ginawa, o ekis yan. Dumaan sa'yo yung dapat mong gawin eh. May mga ganang pangyayari, di ba? Na-miss mo yung opportunities na yun. Sayang. Ekis. Makakatulong ka na sana dito sa isang taong to. Di ba? Eh, hindi mo pinangaral ng salita ng Panginoon. Sayang. Ekis. Mga ganyan. Na-imagine niyo po, ang accomplishment. Parang ganyan. So, ang madalas nag-isip natin, achievement. So, hindi yun. Huwag natin isipin. Mag-inisip tayo na sa gawa natin sa kilos. Sabi nga dito sa Mika 6:8, Paborito na ni Kano rin. Kanyang pinakalala sa iyo o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kawaan at ito yung parte, lumakad na may kababaan na kasama ng inyong Diyos. Pinapagawa pala sa atin, Old Testament pa lang, ano? Lagi din naman yung nababasa. So, dapat, ito gawin natin, lumakad na may kababaan. Huwag yung sarili proud, yung sarili cheap. Magaba, unahin mo yung iba. Diba? Kaya nga sakto nga sa Joel, actually itong topic na to, covered. Dapat sa recognition to. After recognition pala. Sabi ko kasi, baka kasi maisip ng mga kalan sa kabataan na may achieve na ako. May results na ako. So hindi. Kasi yung mga bagay yung bilipas yung lahat yung mawawala. Ang mahalaga yung accomplish natin kay God, hindi yung achievement natin sa pero hindi sinabi ko na po. Basta sinabi ka na. Baka hindi na mag-aral ito mga
mag-aaral. Patuloy kayo ng pag-aaral. Kasi ginawa yun ng mga magulang ninyo para sa inyo yung kinabukasan. Hindi yan para masayang. Diba? Pero hindi ibig sabihin na doon lang yung target or focus. Nandito tayo sa buhay natin na marami tayong na-accomplish para sa Panginoon. So, sa number 3 tayo, sa naiksi lang po eh. Tapos na. So, paano natin malalaman yung halimbawa ng kababaan ng pag-iisip? Sabi kasi, tinuro lang kanina, huwag gayahin yung ganito. Huwag ganito. Huwag ganyan. Hindi ito larang. Opposite lang ang binanggit. Para malaman natin, yung naging example na lang mismo ng pagiging mababa ang pag-iisip. Alam ng Panginoon, Panginoon na naman nagbigay halimbawa. Alam ng Panginoon ang kalakaran ng mundong ito na mayabang, pagmataas, laging ganyan ang isip ng tao eh. Diba? Kaya nung siya bumaba, nagkatawang tao, nagpakita siya ng halimbawa, paano ba dapat yung halimbawa ng kababaan ng pag-iisip. Kasi hindi yan talaga nag-iintindihan ng sarili. Kahit minsan nga, i-explain mo to sa labas, yung ganyang, o mag-isip, hindi, makikipagtalo ka siya, hindi yan, kakawawain ka lang, abusuin ka lang, kasamantalayin ka lang. Yan, sabihin sa'yo ng mga tao sa labas. Naku, ay, bait mo kasi. Diba, gano'n, parang, ay, pagiging mabait ka lang, isa na parang sinisisi ka pa, kasi ang bait mo eh. Yan, ginano ka, niloko ka. parang nalabas pa, parang kasalanan ko pa. Parang mali ko pa, na naging mabait ako. Parang minsan na gano'n din, no? Sinusumbat. Yan, sinamantala ka. Minsan masakit pa pakinggan na yung katumbas ng kabaitan is di ba? Amin natin, pag nakausap natin yung mga taga-sanlibutan, kasi ikaw, sisisihin ka pa. Sakit ano? Sakit yung ganun bagay. Pero, talaga hindi. Pero salamat sa Diyos kasi nandiyan siya sa atin. Eh, ginaganon tayo ng kapwa. Tuloy lang. Eh, kung mamataas sila, di sige pagbaba pa. Eh, darating din naman kasi yung time. May siya sa stress uno nga eh, no? Diba? May panahon sa bawat bagay. Darating din yung time na, sige na, nasa baba ako. Darating yung time. Magiging masaya din ako. Malungkot ako ngayon, darating yan, sasaya ako. At kung masaya ka ngayon, ingat ka. Malulungkot ka. Parang negative ka. Pero yun totoo. Kaya nga ma-appreciate natin yung buhay. May ups and downs. Alam mo kung ano yung next. Masaya ka, samantala yung may pagiging masaya ka sa dati yung malulungkot ka. Malungkot ka ngayon, maghintay ka lang, may masaya ka rin. Matatapos din yan. May ending yan. May ending yan. Kung paano yung ending, hindi natin alam. Sabi nga kanina, gagawin lang ng natin, sabihin yung salita ng Panginoon. Kung paano mabago yung puso, isip ng tao sa paligid natin, sigad na bahala. Ngayon, kung umabot sa point na magpabago sa isip nila, eh, hindi man magandang pangyayari, eh, kalooban din ng Panginoon. Diba? Sa kalooban ng Panginoon, yung results, hindi sa atin. So, alam ng Panginoon yun, di ba? Ng ganong kalakaran ng mundo, ng kalisipan nila. Kaya nagkatawang tao siya, pinakita halimbawa. Sabi sa Filipos 2:5 hanggang 6. Pero hanggang 8 po sulot niyo na po hanggang 8. Kasi hinati, dinivide ko natin. Na magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya inari. Di ba, dapat ginawa niya ka per day ka, Jun. Bumaba siya. Ako yung Diyos! Pakinggan niyo ako! Di ba dapat ganun? Diyos siya, sabihin natin, pwede niya sabihin, deserve ko to. Ako umili lang sa inyong lahat. Pero ginawa ba niya? Hindi niya minarapat na ipanganak siya sa isang mataas na pamilya o magkaroon ng mataas na atas na pamilya.
Para mapakita niya yung example talaga ng kababaan ng pag-iisip. Sa kanya yun eh. Siya yun eh. Of course, no love. Diba? Kapag ka nandun siya sa hari agad siya, oh, siya yung anak. Ina-expect nga, di ba, nung iba na ang ano niya sa mga hari, sa mga matatag. Kasi sabi, sa lahi ni David. Siyempre, isipin, nasa lineage ni King David, edi parang dun yan sa makapangyarihang mga lahi, mga ano. Pero, pinanganak dun sa sabsaban, tapos parang wala pang walang kung ano man na ano, di ba? Pero yun yung Diyos na nilalang sa akin. So, isipin natin yung ganung level. Deserve ba niya? Doon hindi. Kaya natin totoo, hindi. Kung tayo nasa isip, dapat hindi. Pagka darating ako dyan, dapat yung may kapit. Dapat yung kapit, darating ako eh. Magalit pa sa'yo, walang carpet, ano? Dapat may pagsalda. Sa bahay namin, kailangan sasalda rin, pinakita yung picture ng sister. Hindi. Ibig sabihin, dapat may pagtingin. Diba? May pag-ano agad. Pero, ang Panginoon hindi. Iba. Eh, sino tutularan natin? Tinuro ng Panginoon, di ba ganun? Tapos, gagayahin ba natin yung iba? Dito, walang pagsaludar. Wala siyang hinihingan naman. Nagpunta pa yung mga ngero, meron dito, pinanganak na yung ano. Kaya na pumunta yung mga, yung mga pastor, di ba? Yung mga pantas. Oh. Di ba? Tsaka nang dumating. Pero yung pantas, alam na nila yun. Ano pa, history pa lang, di ba? Survival of Exodus pa lang. Sunod natin yung 7 hanggang 8, sabi ko pala kasi hanggang 8. Kung di ba ko, sinubad niya ito at nagkanyang alipin na nakitulad sa mga tao at palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunuri hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. So, nagbigay siya ng halimbawa, not by recognition, not by status, but by humility and obedience. Hindi niya kailangan recognize na siya yung Diyos. Hindi yun, nasa loob, tapos naging carpenter, tapos sabihin niya, eto, ako anak ng Diyos. Sabihin niya gano'n. Kaya siya pinaniwala ng una, di ba? Alam na natin yung kasaysayan ng Panginoon ginawa niya. Pero yun ang pinakita niya halimbawa na kung minsan na-overlook natin. Yung kung papaano, kung papaano niya ginawa yung halimbawa niya. Hindi niya tinignan yung kailangang i-recognize siya kung ano yung estado niya. Yung pakababa siya. Dapat i-recognize ako, Diyos ako. Sinabi yun. Nakapangyarihan ako, status na, di ba? Kundi nagpakababa, tas nagmasunurin pa. Sa mismong sarili niyang pinagagawa. Pinakita niya, ito ang kalooban ng Diyos. Eh, yung kalooban niya, ito example, perfect example. Nakita niyo. Kaya tignan natin, di ba? Yung accomplishment, yung obedience at humility nasa accomplishment. At yung recognition at status nasa achievement. So, tinitignan ng Panginoon is yung obedience, humility na nasa puso na. At huwag natin kalimutan, syempre, may achievement naman din. Tingin nyo kasi, ano yun, brother Lord? Parang, yung nasa taas, yung success, pagtatagumpay, hindi ba yung kasama? Basta yung pagtatagumpay na yan, success na yan, hindi pang mundo. Yung pagtatagumpay na hinihintay natin, yung pagtatagumpay na talagang inaasam natin na hindi nabibili. Kasi yung pagtatagumpay na nabibili. Di ba? Bayaran mo lang to. Trophy, bili ka na trophy. Display mo, mga trophy ka, mga award ko yan. Mag-print kasi sa ng certificate mo doon, hindi ka mo. Diba? Dami mo ng award, di ba? Pero talagang success niya, tingin sa buhay niya mo naman. Hindi ko ang Panginoon para limutin niya yung mga accomplishments natin sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dito na papasok yun kasi yan ang pinisip ko ito eh. Hindi ko ang Panginoon, di ba? Sapagkat ang Diyos ay hindi ko, Hebrews 6:6, upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan.
sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At kung titignan natin, ano yung hindi lilimutin? Yung gawa. Yung paglilingkod. Accomplishment. Hindi kung ano yung achievement mo. Diba? Kaya nire-remind ko lang, hindi liko, nalimutin yung gawa. Yung accomplishment mo, yung mga ginawa mo, yung mga sinunod mo sa kanya. Diba? Isa pa, para maganda, 4-6. Ito, nagbibigay siya, diba, ng biyaya sa mga mapagpakunan. Ngunit siya yung nagbibigay ng lalong biyaya, lalo. Wala ko kanina, ay, binasa ko sa baba. Pero ang bagay ito, lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansan sa mga palalason. Habang ka, paano ka, ayaw niya naman. Dapat nagbibigay ng biyaya sa mga, saan biyaya? Ano na natin yun? Dito tayo. Kung anong pinakita niyang halimbawa, pero minsan ang hirap talaga yun, no? Parang nakakaubos ng isip. Normal naman yun, kasi nasa flesh. Pero doon nga lilitaw kasi yung struggle nun yung sa laman natin at yung kalooban sa pananampala. Ano pa ba yung hinahawakan ninyo? Sabi nga ni Dr. Daniel, panglaman ba o yung pananampalataya? Kaya sa mga hindi po siguro maaaring hindi naiintindihan ng iba na nasa social media kung ano yung mga parang linya na yun po ay sa cell group at saka sa Bible study. Kaya kung parang hindi kayo makarelate, kahit sa inyo mga kapatid, yung mga hindi nakakadala ng cell group at Bible study, pag-iimbita natin, lalo po kayo. Diba? Kasi parang, ang turn ko, parang makarelate kayo. Kasi hindi po yung gumagawa ng paksa, nag-usap kami nila, ayan, mga tagapanguna po, kung paano siya mapag-connect, hindi ko nilang ito nabigay kay Kapya. Kasi medyo late na rin po nung nagbibigay ng biya sa mga mapagpakumbaba. Matapos natin magawa ang mga accomplishment, ay matatama naman natin ang well-deserved test natin sa piling ng Panginoon. Gusto natin, rest sa Panginoon. Dito kasi, pag gising mo, bago ka na nun, pagod ka ulit eh. Kasi ate bang, naisip agad yung Lunes eh. Linggo pa lang, ate bang. Ako, pinipilit ko, di ba muna isipin yung Lunes eh. Linggo pa lang. Okay pa, masaya. So yung mga accomplishments na yan, natama natin, matatapos din yung mga gawa nila at makakapahingay tayo sa piling ng Panginoon. At ang achievement natin, isa accomplishment ko kanina, achievement natin, yung success, yung result, ay yung makasama ang Panginoon sa kanyang area. Ayun yung tunay na result o tunay na success. Dito, temporary, alam naman natin, ayaw natin ng mga temporaryong bagay, diba? Sa uling talata po, balik natin sa Mateo. Na huwag natin isipin o natin gawin yung mga pagkakampi-kampi at pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Lagi natin pagpalagay sa iba, nilalong mabuti sa kanyang sarili. Pagpapala po ang sumaatin at magandang umaga.